Mapagpalang araw mga kahabi. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa mga ah, Madre de Cacao, Madre de Agua, ma mulberry leaves at ipil-ipil. Ito po ba ay safe para sa ating mga ibon? Okay po. So, yun po ang ating pag-uusapan sa video ito. Okay po mga kahabi. So, kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi. Let's go, let's go! Mga kahabi, so ang pag-uusapan natin ay kung minsan ako ay nagbabahagi. Ngayon naman po ay ako yung magpapasalamat sa mga comment, suggestion, motivation at encouragement. So sa ating mga kahabi, sa kanilang comment doon sa previous video natin patungkol sa nangyari sa ating mga alagang ibon. So ngayon po ay ina-appreciate ko. Maraming po salamat sa inyong tugon sa aking mga tanong na patungkol sa ating pag-uusapan po ngayon. Maraming po salamat. So mga kahabi, so maraming pong salamat sa inyong tugon sa mga komentaryo, suggestion, information, advice, motivation at encouragement para sa ating mga baguhang mag-iibon, lalong-lalo na po sa akin dahil ako po ay isang baguhan lang na mag-iibon. So maraming po salamat sa inyong paggabay. So ako din po ay nagpapasalamat sa ganitong ating channel na nagkakaroon tayo ng talakayan, conversation at mga komentaryo na mga positive way. Okay po mga kahabi. So unahin po natin ang komentaryo ng ating kahabi na si Taiko Roger. Good morning sir. Sa mga ibon ko sir, hindi ako nagbibigay ng Madre de Cacao sir. Puro malunggay branch lang ang pagpapakain din ako ng alternative ng malunggay leaf. Basta sa nesting, malunggay branch lang talaga sir. Kasi sayang pag namatayan. Pero nangyayari talagang namamatayan tayo ng alaga, may nawawala, may dumadagdag. Nung mainit na panahon sir, sa akin nga ang lalakas ng kakatil ko, lalo ng mga bagong harvest ko. Kinabukasan wala na, nakahiga na. Pero okay lang, mapapalitan din iyan. Happy birthday, God bless po. Okay po, at kahabi Taiko Roger. So maraming po salamat sa inyong advice at motivation. So ngayon pa man, sabi ko nga sa akin sarili, sa ating pagkakamali ay doon tayo natututo. Nawa ito ay maging aral sa akin at maging may bahagi din natin sa ating mga kapwa na mag-ibon na iwasan na po natin ang Madre de Cacao. At sa Tagalog daw ito yung kawawate. Okay po. So ito po ay maiiwasan natin sa kung maaari ay maiwasan natin sa ating mga ibon na ito ay maibigay. So maraming po salamat at kahabi Taiko Roger sa inyong komentaryo patungkol po sa Madre de Cacao. Maraming po salamat kahabi. Sunod naman po natin na komentaryo at Kuya G. No, yung mulberry po pwede in moderation kasi medyo acidic. Mahirap din pag napasobra. The best talaga malunggay. Thanks for sharing loads. Okay po, maraming po salamat at Kuya G at shoutout din po sa inyo. So maraming din salamat sa inyong information patungkol sa mulberry tree. So meron din po ako kasing tanim nito. So nagbigay din ako ng mulberry. So maraming po salamat sa inyong advice na in moderation lang ang pagbibigay. So mayroon din tayong natutunan. So maraming salamat po sa inyong mga komentaryo patungkol po sa mulberry. So sa pagbibigay, ito naman po ay mainam
Ngayon po ay maraming salamat at ako ay nakatanggap ng panibagong impormasyon sa pagbibigay ng mulberry leaves or branch. So maraming po salamat at Kuya G. Yun po kay Rodolfo Torralba. Di naman yan pinapakain ng mga ganyan buti pa yung malunggay, dahon at sanga. So, ganun pa man, maraming po salamat at Rodolfo Torralba sa inyong komentaryo, sa inyong advice para sa akin at sa mga baguhan na mag-iibon. So, ito nga, lesson learned sa akin na hindi pala pwede. Ang na-research ko kasi ay sa toxic lang sa pusa. So, hindi siya toxic sa aso. So, hindi ko nakita na toxic din pala ito sa mga ibon. So, maraming po salamat at Rodolfo Torralba sa inyong advice at comment patungkol sa Madre de Cacao. Shoutout po sa inyo at Rodolfo Torralba. So, at Felipe Gapate, good morning idol, mabuti na lang na-upload mo para maiwasan ng mga kasamahan nating mag-ibon. Salamat idol. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kahabi. So, maraming salamat din po at shoutout sa inyo at Felipe Gapate. Oo nga po, at nais ko talaga i-share kung ano man ang nangyari sa aking ibunan, kung ito man ay nakakabuti o ito ay nakakasama, upang mabigyan ng impormasyon ang ating mga baguhang kahabi patungkol sa nangyayari sa mga na-experience natin, upang sa ganun ay hindi na matulad sa kanila. Okay po, ang ganitong channel na ito ay upang mabigyan ng babala kung ito man ay hindi makakabuti sa ating ibunan. So yun po ang aking layunin, na maibahagi ang aking pagkakamali. Ang mga tama ay sundin, ang mali ay huwag na pong gayahin. Okay po, at Felipe Gapate, maraming po salamat sa inyong concern at sa komentaryo patungkol sa mga ganitong usapin. At maraming po salamat sa inyo mga kahabi. Noon pa man, maraming po salamat sa inyong mga advice mga kahabi. Salamat po sa inyong mga comment, suggestion, advice, motivation at encouragement po para sa akin na lalo ko po pagbubutihin ang pag-aalaga ng ibon, at ganoon din po sa mga bagong kahabi natin na nakapanood nito ay maging aral po sa atin ang ganitong mga usapin. Maraming po salamat at ganoon din po at kay kahabi Alquera Aviary, Olquera Albari, Aviary. Sorry po, shoutout po sa inyo. Highly toxic yan mga kaibon. Maling-mali po, nabigyan mo yung sanga sa kanila. Kung need nyo ng nesting material, much better kung magdayami na lang po kayo. Ang mga lovebirds sa wild, kumukuha sila ng nesting material, hindi lang sa sanga. Mostly mga twigs ang hinahanap nila. Sad to say, kapabayaan po iyan. Well, hoping for recovery sa ibang ibon nyo po. Okay po, at kahabi Olquera Aviary. So maraming po salamat sa inyong advice, suggestion and motivation at encouragement po. So ako po ay ina-admit ko na ako ay nagkamali. Hindi ako nag-research ng ayos patungkol sa aking ibibigay sa aking mga alagang ibon. So ganun pa man, maraming po salamat at nariyan po kayo upang magbigay ng payo, advice at motivasyon para sa aming mga baguhang mag-iibon. So yun na nga po, maraming po salamat kahabi Olquera Aviary sa mga payo ninyo na hindi talaga pwedeng ibigay ang Madre de Cacao. Okay po, so maraming po salamat at Alquera Aviary. Yan din po, meron siyang karagdagan si Alquera Aviary na magbibigay sa atin ng information regarding sa Madre de Cacao. Sa mga nagtatanong, ito, branches of Madre de Cacao, Liricidia
Gossypium, ito po yung kanyang scientific name, are highly toxic to the lovebirds and other birds. These branches contain toxic compound that can be harmful in ingested. So it's important to avoid using them as perches or toy for birds. So maraming po salamat sa inyong pagpabahagi ng informative lesson para sa ating mga baguhan at lalong-lalo po sa aking sarili at kahabi Olquera aviary na kung maaari iwasan na natin ang Madre de Cacao branches na gawing perch. Baka meron tayong mga kahabi dyan na gumagamit ng ganitong uri ng branches na Madre de Cacao at ginagawang toy sa ating mga ibon, ay iwasan na po natin dahil ito po ay toxic sa ating mga ibon. So maraming po salamat sa inyong informative comment, kahabi Olquera aviary. Maraming pong salamat. Ganun din po ang ating kahabi sa kanyang comment, advice at pagpapaalala sa atin. At Jesse Zen 7089. Kahit ano pa ang paliwanag nyo, sir, kayo pa din ang pumatay sa mga alaga ninyo. Mabuti walang pumunta DNR dyan, boss, kasi parang di kayo pwede mag-alaga dahil sa kapabayaan ninyo. Okay po, at kahabi Jesse Zen, so marami po sa inyong salamat sa komentaryo. So ina-admit ko naman po na kapabayaan ko, nagkaroon ako ng pagkakamali na pagbibigay sa ating mga alagang ibon. So sabi niya pa, buti kung walang pumuntang DNR at hindi nakita. So ganun pa man, at kahabi GCSN, hindi man pumunta ang DNR, ay ito rin po ay aking idedeklara sa aking quarterly breeding report sa aking aviary. Kung ano man ang kaganapan sa aking aviary, ito man ay magkaroon ng mabuting resulta or ito ikakasama o ito man ay akin na meron man akong namatayan dahil sa aking kapabayaan, ito po ay aking i-report sa aking QBR dahil obligasyon ko bilang isang merong CWR holder na i-report ang kaganapan sa akin aviary. At ganun pa man, at JCSN, marami pong salamat sa inyong payo sa akin. So kung nirarapat ninyo na hindi ako karapat-dapat sa aking mag-alaga ng mga ganitong klase ng ibon dahil sa aking pababayaan, so hopefully at JCSN sa akin pagkakamali ay doon po ako matututo. So pero huwag niyo naman po akong pahintulutan na hindi na mag-alaga. Nagkamali ako minsan, nawa sa susunod ay ito'y aking mapapabuti. Ito po isang aral sa akin at sa mga baguhan na nagka-experience po ng ganitong bagay. Okay po, kahabi. Ang pangalawang komentaryo at payo sa atin ng ating kahabi na si Jesse Zen. Huwag tayo mag-experiment sa mga ibon natin, boss. Marami naman kayong malunggay. Huwag ganun, boss. Alaga natin yan. Doble isip muna or triple pa. Huwag mo na ulitin yan, boss. May mga buhay din yan. Dapat walang experiment sa mga alaga natin. Okay po, at Jesse Zen 7089, maraming pong salamat sa inyong payo sa akin. Ito po ay aking tatanggapin at hindi po ako mag-aatubili na sundin ang inyong payo dahil ito po ay kabubuti sa ating mga alagang ibon. Okay po, so sa experiment po, nawa, bago pala natin pasukin ang pag-experiment, ay suriin muna natin kung ano-ano yung ating ibibigay sa ating mga alagang ibon. So ganun pa man, at Jesse Zen, maraming pong salamat sa inyong payo, advice sa akin. Okay po, at doon po sa mga kahabi natin na nakikinig at mga baguhan sa larangan ng pag-iibon, ito po ay magiging aral or ating tingnan muna kung ano ang dapat natin ibigay sa ating mga ibon. Okay po, suriin. Sabi nga ng ating kahabi,
na si Jessicen, doble na pag-iisip or triple pa bago natin ibigay sa ating mga ibon. Okay po, ako ay hindi ko naman sinasabing hindi ako nagkamali. Tinatanggap ko po, ina-appreciate ko ang inyong mga advice sa akin. At ito po ay tinatanggap ko na ako ay talagang nagkamali dahil sa aking palagay, sa sariling pangunawa, at ako po ay hindi nag-research ng ayos patungkol sa Madre de Cacao. Okay po, so maraming po salamat sa inyong advice at kahabi Jessicen, shoutout po sa inyo. Po si at kahabi Raleigh San Diego, sanga ng ipilipil, pwede po yata. At po, baga mag-eksperimento na naman po tayo. Mapagalitan na naman tayo ng ating mga kahabi. So ang ipil-ipil raw, kung pwedeng ibigay natin sa ating mga kahabi na mga mag-iibon. Ang ipil-ipil, ang dahon at saka sanga kung pwedeng gawing perch or gawing nesting materials. So bago natin ibigay ang ipil-ipil branch or leaves sa ating alagang ibon ay mabuti i-research muna natin ng gusto at itanong natin sa mga dalubhasa sa larangan ng mga pag-iibon upang resulta ang maayos at hindi po tayo magkaroon ng problema sa pagbibigay. Okay po. At kahabi Raleigh San Diego, so i-search muna natin ang sanga ng ipil-ipil. Baka matulad tayo na ibigay lang sa ating mga alagang ibon, yung pala ay may toxic katulad ng ginawa ko. Hindi muna ako nag-research. So maraming salamat po sa inyo at Raleigh San Diego sa inyong komentaryo at tanong kung ang ipil-ipil ay pwede. Okay po, maraming po salamat. Po ang komentaryo at tanong ng ating kahabi na si AxTV22. Idol, ang Indian ringneck po ba nagni-nesting rin ng sarili nila? At kahabi AxTV22, so maraming po salamat at shoutout po sa inyo. So sa inyong tanong, ang Indian ringneck po ay hindi nag-nesting or naghahakot tulad ng mga African lovebirds, parakeet. Ito po ay kusa na lang mangingitlog. So tayo po ang magbibigay ng nesting materials sa kanilang nest box or sa kanilang pugad. Okay po. Ang common na ibinibigay po nila ay yung kusot or wood chips ng mga pino. Yun po ang ibinibigay. So yun po ang aking binibigay sa aking Indian ringneck sa kanilang nesting material, yung kusot po. Ewan ko lang po kung ano po yung mga alternatives na pwedeng ibigay. So itanong po natin sa mga ating kahabi na nag-aalaga ng Indian ringneck regarding sa mga nesting material na kanila pong nagagamit sa bukod po sa kusot o yun sa wood chips. Okay po kahabi, maraming salamat. Hope meron tayong pare-parehas na natutunan dito sa channel nito at sa ating mga usapin. Maraming salamat at AxTV22. So kahabi, maraming salamat sa inyong pag-suporta sa ating YouTube channel. At ganoon din po si Nelson Jr. Hindi na update yung ibon. Ang dami na nakalagay pa rin sa endangered. Pero napakaraming captive breed. Dapat ma-update na yan. Natanggalin na nakakapirwisyo kasi dami na uhuli. So at kahabi Nelson Jr. So maraming pong salamat sa inyong komentaryo at sa inyong tanong. Hopefully, ako rin din po ay umaasa na ang mga nabanggit ninyong ibon na marami ng captive breed sa Pilipinas ay mawala na po sa listahan ng endangered species. So ganun pa man kahabi Nelson Jr. ay hintayin po natin ang anunsyo or deklarasyon ng DNR dahil sila lamang po ang may pahintulot na magbigay or mag-alis sa listahan ng endangered species yung nababanggit ninyong mga klase ng ibon. Alam natin na marami na talagang captive breed dito sa Pilipinas na nag-aalaga ng mga ganitong uri ng ibon. So ganun pa man ay nais natin na
maaksyonan ng DNR lamang o itong ahensya lamang po ang may pahintulot at may karapatan na magdeklara or pag-alis sa endangered species. So as of now, Kahabi at Nelson Jr. ay tayo maghihintay lamang po na ang anunsyo or mga alituntunin nila or mga bagong palisiya regarding po sa mga nakalista sa mga endangered species. So as of now, ay tayo po ay pinapasunod sa kanilang mga rules and regulation, policy and guidelines patungkol po sa pag-aalaga ng ibon na sundin, tupdin ang kanilang batas na RA 9147 upang may pahintulutan tayo na mag-alaga ng nabanggit ng mga endangered species. Okay po, at Nelson Jr., maraming po salamat at shoutout po sa inyo. Mga Kahabi, maraming po salamat sa inyong komentaryo at sa mga suggestion, information, motivation at encouragement sa akin. So, ito po ay aking tatanawin ng utang na loob sa inyo sa nagbahagi ng mga gandang advice para ako po ay lalong mapagtibay at mapaganda ang pag-aalaga ng ating mga ibon. Okay po? So maraming po salamat. So gusto ko na po i-shoutout ang ating mga silent viewers at saka ang ating masugid na taga-subaybay ng ating YouTube channel, Olen Avery at iba pa. At ganoon din po sa mga bago nating subscriber. Shoutout po sa inyo at UB646. Now I know sir, malunggay, subok na. New subscriber po. So maraming po salamat sa inyong advice na malunggay proven. Hindi lang pantao, pang ibon pa. Okay po, shoutout po sa inyo at UB646. Ganun din po at kay Hilario Jolena 4113. Manoy, pa-shoutout naman, bagong subscriber po, taga Dait, Camarines Norte. Shoutout po sa inyo, Hilario Junela. Okay po, at shoutout din po sa mga kababayan natin sa Dait, Camarines Norte. Shoutout po sa inyo sa mga kapwa nating mag-ibon dyan sa Dait, Camarines Norte. Shoutout po sa inyo at kay Kahabi Hilario Junela. Maraming po salamat. At ganun din po kay Pau Paustino. Shoutout po sa inyo, new subscriber. Maraming po salamat sa inyong suporta, Kahabi Pau Paustino. Shoutout po sa inyo. Ganun din po, shoutout din po sa inyo at Kahabi Virgilio Ulino Jr. Baguhan din po ako sir, salamat po sa idea kasi more on malunggay lang talaga ako. So at Virgilio Ulino Jr. maraming po salamat sa inyong advice at information patungkol sa malunggay. At maraming po salamat sa inyong pag-subscribe at pagsuporta sa ating channel. Okay po, maraming pong salamat at shoutout sa iyo Virgilio Ulino Jr. Ganun din po at kay Papa Joms, Salot Idol. Shoutout po sa inyo at Papa Joms at maraming po salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Okay po, shoutout po sa inyo Papa Joms. At ganoon din po, shoutout din po kay Jason Perez Vlogs, new subscriber. Maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo at sa pag-subscribe ng ating YouTube channel. Okay po, maraming po salamat at shoutout po sa inyo Jason Perez Vlogs. At ganoon din po kay VND Farm and at 01. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo VND Farm at 01. Shoutout po sa inyo. Okay po, at last but not the least at Peter, another Epal vlogger. So maraming po salamat at Peter. So Epal vlogger daw po ako. So ganun pa man, shoutout sa inyo at Peter. So kung hindi nyo po nagustuhan ang ating topic, ang ating content, ay malaya po kayong i-skip or wag na lang po manood. Kung Epal po ako, maraming po salamat sa inyong komentaryo. Dahil ito po ay malaya naman po tayo kung anong nais natin sabihin sa kapwa nating mag-iibon. Kung ito man ay nakakasakit, nasa inyo na po iyon.
Pero kung magandang hangarin, maraming pong salamat. At Peter, sa inyong comment sa ating YouTube channel, shoutout po sa inyo. Po, mga kahabi, maraming po salamat sa patuloy na inyong pagsuporta sa ating YouTube channel at kung nagustuhan nyo tong topic natin at ako'y nagpapasalamat sa inyong sagot sa aking panawagan patungkol sa Madre di Cacao. Ganun pa man, at ako'y nagpapasalamat sa mga advice, information, motivation, encouragement, mga kahabi, na patuloy tayo na saliksikin muna kung ano mga bagay na mga ibibigay natin sa ating mga ibon. Okay po, mga kahabi, maraming po salamat. At kung nagustuhan niyo itong video na to, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na kung ito ay tamang pag-aalaga, tamang pagbibigay at tamang impormasyon at tamang pananaliksik kung ano po ang nais natin ibigay sa ating mga ibon. Okay po mga kahabi, maraming po salamat sa inyong mga comment, suggestion, information, motivation at encouragement. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.